Akala mo ba kapag nilagay mo ang pagkain sa ref, automatic na mas safe at mas healthy ito? Sandali, tanungin mo muna ang sarili mo. Lahat ba ng pagkain ay nilalagay mo sa ref para tumagal? Kung oo ang sagot mo, baka magugulat ka sa sasabihin ko ngayon. Dahil ang totoo, may mga pagkain na habang nilalamig, mas lalo silang nagiging delikado sa katawan mo. Oo, hindi mo narinig yan ng mali. Ayon sa ilang eksperto sa nutrisyon at kalusugan, may mga pagkain na kapag mali ang storage, pwedeng mag-produce ng harmful compounds na konektado sa cancer, dementia at chronic inflammation. At ang pinaka nakakagulat, yung huling pagkain sa listahan na ito. Halos lahat ng bahay sa Pilipinas ginagawa ito araw-araw. Hindi nila alam, unti-unti na palang naaapektuhan ang kanilang kalusugan. Kaya kung iniisip mong ginagawa mo ang tama para sa katawan mo, baka oras na para i-check ulit ang mga simpleng habits mo sa kusina. Dahil hindi lang freshness ang usapan dito. Hindi lang ito tungkol sa kung gaano katagal tumatagal ang pagkain. Kapag mali ang pag-store mo, nagbabago ang chemical structure ng pagkain, nasisira ang natural nutrients, at nawawala ang mga compounds na dapat sana ay nagpoprotekta sa utak at katawan mo. At sa paglipas ng panahon, ang mga simpleng pagkakamali na ito ay pwedeng magdulot ng panghihina ng katawan, problema sa digestion, at mas seryosong epekto sa memory at brain health. Pero ang magandang balita, madali lang itong ayusin. Isang simpleng pagbabago lang sa paraan ng pag-store mo ng pagkain, pwedeng magbigay ng malaking epekto sa kalusugan mo. Kaya ngayon, simulan na natin. Number 1. Patatas. Tahimik na lason sa kusina. Unahin natin ang isa sa pinaka-common na pagkain sa bawat bahay, patatas. Mukhang simple lang, di ba? Madalas ginagamit sa pritong ulam, nilaga o kahit fries, pero ang hindi alam ng karamihan, ang maling pag-store nito ay pwedeng magdulot ng tahimik na panganib sa katawan. Maraming tao ang naglalagay ng patatas sa ref, iniisip na mas tatagal ito. Pero ayon sa mga eksperto, dito nagsisimula ang problema. Kapag ang patatas ay nalagay sa malamig na temperatura, nagkakaroon ng chemical reaction sa loob nito. Ang natural na starch ng patatas ay nagiging sugar. At kapag ang patatas na ito ay niluto, lalo na kapag pinrito o inihurno, ang sugar na iyon ay nagre-react sa amino acids at bumubuo ng isang compound na tinatawag na acrylamide. Ang acrylamide ay hindi mo makikita, hindi mo maaamoy, at wala itong lasa. Pero ayon sa mga pag-aaral, ito ay konektado sa cancer, nerve damage, at kahit dementia. Ibig sabihin, ang simpleng habit na paglalagay ng patatas sa ref ay pwedeng magdulot ng epekto sa utak at katawan mo sa paglipas ng panahon, lalo na sa mga nakakatanda. Para sa seniors, mas delikado ito dahil kapag ang starch ay naging sugar, mas mabilis itong magdulot ng blood sugar spikes. At kung ikaw ay may diabetes o insulin resistance, pwede itong magpalala ng kondisyon mo nang hindi mo napapansin. Pero hindi lang yan. May isa pang dapat mong bantayan. Kapag ang patatas ay nagkaroon ng green spots o kaya ay naglabas ng sprouts, ito ay senyales ng isang toxin na tinatawag na solanin. Ang solanin ay pwedeng magdulot ng pagduduwal, sakit ng ulo, at sa matinding kaso, epekto sa nervous system. At ang masama pa, ang paglalagay ng patatas sa ref ay mas nagpapabilis ng prosesong ito. Kaya ano ang tamang paraan? Simple lang. Ang patatas ay dapat nakastore sa madilim, tuyo, hindi malamig. Ibig sabihin, hindi ref. Mas okay pa ang isang simpleng cabinet, drawer o kahit paper bag sa loob ng kusina, basta malayo sa init at direktang sikat ng araw. Kapag tama ang pag-store mo ng patatas, napapanatili mo ang kanyang natural na nutrients, hindi ito nagiging sugar at mas ligtas ito para sa katawan mo. Minsan, akala natin ang pagiging maingat tulad ng paglalagay sa ref ay tama. Pero sa kaso ng patatas, ito ay kabaligtaran. Ang simpleng paglipat nito mula ref papunta sa cabinet ay isang maliit na pagbabago, pero pwedeng magbigay ng malaking proteksyon sa iyong kalusugan. Tandaan mo ito, hindi lahat ng pagkain ay dapat nilalamig. At sa patatas, ang tamang lugar ay hindi ref, kundi isang simpleng cabinet lang. Sapat na. Number 2.
Sibuyas, silent contamination. Isunod naman natin ang isa pang staple sa kusina ng bawat Pilipino, sibuyas. Halos lahat ng ulam nagsisimula sa sibuyas, kaya natural lang na gusto natin itong patagalin. At ang unang instinct ng karamihan, ilagay sa ref. Pero dito nagkakamali ang maraming tao. Ang sibuyas ay likas na sumisipsip ng moisture at bacteria mula sa paligid. At kapag inilagay mo ito sa loob ng refrigerator, isang lugar na malamig at mamasa-masa, lalo itong nagiging vulnerable sa pagkasira. Sa loob ng ref, ang sibuyas ay unti-unting lumalambot, nagiging watery, at nagsisimulang mabulok kahit hindi mo agad napapansin. At habang nangyayari ito, naglalabas ito ng sulfur compounds na pwedeng magdulot ng irritation sa tiyan, kabag at discomfort. At sa paglipas ng panahon, chronic inflammation. Ang inflammation na ito ay isa sa mga pangunahing dahilan ng maraming sakit tulad ng cancer, dementia, at iba pang chronic diseases. Pero hindi lang yan. Kapag ang sibuyas ay nasobrahan sa moisture, nagiging breeding ground ito ng molds at bacteria. At ang mas delikado, hindi lang ang sibuyas ang naaapektuhan. Pwede nitong kontaminahin ang ibang pagkain sa loob ng ref. Ibig sabihin, isang maling storage lang, maaari mong maapektuhan ang buong laman ng refrigerator mo. Isa pang malaking problema, nawawala ang natural antioxidants ng sibuyas, lalo na ang quercetin, isang compound na tumutulong protektahan ang utak laban sa oxidative stress at tumutulong sa memory. Kapag ang sibuyas ay nalagay sa ref, nasisira ang cell structure nito at unti-unting nawawala ang mga nutrients na ito. Sa madaling salita, hindi lang nasisira ang sibuyas, nawawala rin ang benepisyo nito sa katawan mo. Kaya ano ang tamang paraan? Simple lang din. Ang sibuyas ay dapat nakastore sa malamig pero hindi malamig na ref. Tuyo, may maayos na airflow. Gumamit ng mesh bag, paper bag, o kahit basket. At isang mahalagang paalala, huwag mong ilalagay ang sibuyas malapit sa patatas dahil ang gases na inilalabas ng patatas ay nagpapabilis sa pagkasira ng sibuyas. Kung naputol mo na ang sibuyas at gusto mong itabi ang kalahati, pwede mo itong ilagay sa ref, pero siguraduhing naka-wrap sa paper towel, nasa sealed container, at gagamitin mo agad sa loob ng 1 hanggang 2 araw. Lampas doon tumataas na ang risk ng bakterya. At kung mapapansin mong may kakaibang amoy na ang sibuyas mo, huwag mo nang gamitin. Iyon ay senyales na nagbabago na ang chemical composition nito at hindi na ito ligtas kainin. Sa huli, tandaan mo, ang sibuyas ay hindi lang pampalasa. Ito ay proteksyon sa katawan. Pero kapag mali ang pag-store mo, nawawala ang proteksyon at napapalitan ng panganib. Kaya ilayo mo ito sa ref at ilagay sa tamang lugar kung saan ito mananatiling fresh, ligtas, at kapaki-pakinabang sa iyong kalusugan. Number 3. Kamatis. Pinapatay ang nutrients. Ngayon naman pag-usapan natin ang isa sa pinakaginagamit sa lutong Pinoy, kamatis. Madalas itong nasa salad, sausawan o panggisa, at tulad ng sibuyas, maraming tao ang automatic na inilalagay ito sa ref para tumagal. Pero ang totoo, ang paglalagay ng kamatis sa ref ay unti-unting sumisira sa kanya. Hindi lang sa lasa, kundi pati sa nutrisyon. Kapag ang kamatis ay nalagay sa malamig na temperatura, ang mga enzymes na nagbibigay dito ng natural na lasa at aroma ay nasisira. Kaya mapapansin mo, ang kamatis na galing sa ref ay bland, walang lasa, at minsan parang maasim o mapakla. Pero mas malala pa dito ang nangyayari sa loob. Ang lamig ay sumisira sa cell structure ng kamatis. Ang resulta, nagiging malambot, watery, at parang mealy ang texture nito. At kasabay nito, nawawala ang isa sa pinakamahalagang nutrients ng kamatis, ang lycopene. Ang lycopene ay isang powerful antioxidant na tumutulong sa pag-protect laban sa cancer, pag-iwas sa heart disease, at pagpapanatili ng brain health. Para sa mga seniors, napakahalaga nito dahil nakakatulong ito laban sa memory loss, cognitive decline, at inflammation sa utak. Pero ayon sa mga pag-aaral, kapag ang kamatis ay nakastore sa mababang temperatura ng higit sa 2 araw, pwedeng bumaba ng hanggang kalahati ang level ng lycopene nito.
Ibig sabihin, kahit kumakain ka ng kamatis, kung galing ito sa ref, hindi mo nakukuha ang buong benepisyo nito at hindi pa dyan natatapos. Ang refrigerator ay may moisture o halumigmig, lalo na sa mga drawer, kung saan madalas inilalagay ang gulay. Kapag ang kamatis ay sumipsip ng moisture, nagiging ideal environment ito para sa bakterya tulad ng Listeria, isang bakterya na pwedeng magdulot ng infection, lalo na sa mga may mahinang immune system. At ang mas delikado, hindi mo ito agad makikita o maaamoy. Kaya ano ang tamang paraan? Napakasimple. Ang kamatis ay dapat nakastore sa room temperature, malayo sa direct sunlight, nakataob ang stem side. Kung mabilis itong nahihinog, ilagay lang sa medyo malamig na lugar, pero hindi sa ref. At kung ito ay naputol na, ilagay sa sealed container. Kainin agad sa loob ng isang araw. Tandaan mo ito, ang kamatis ay isang living food. Patuloy itong humihinga at nahihinog kahit na napitas na. Kapag nilagay mo ito sa ref, parang pinapatay mo ang natural na proseso nito. At kasama ng prosesong iyon, nawawala ang nutrients na dapat sana ay nagbibigay lakas sa katawan at proteksyon sa utak mo. Kaya sa susunod na bibili ka ng kamatis, huwag mo agad ilagay sa ref. Hayaan mo itong manatiling fresh, buhay, at puno ng nutrients para sa mas masarap na pagkain at mas malusog na katawan. Number 4. Bawang. From medicine to risk. Ngayon naman pag-usapan natin ang isang pagkain na kilala bilang natural na gamot, bawang. Sa loob ng maraming taon, ginagamit ang bawang para sa pagpapalakas ng immune system, pagpapababa ng blood pressure, at pagprotekta sa puso. Pero ang hindi alam ng karamihan, kapag mali ang pag-store mo nito, lalo na kapag nilagay sa ref, ang bawang ay unti-unting nawawala ang pagiging gamot at nagiging panganib. Kapag ang bawang ay nalagay sa malamig at mamasamasang environment ng refrigerator, nagsisimula itong magbago. Mapapansin mo minsan, tumutubo ito sa gitna. Yung may green na core. Iyan ay senyales na nagsisimula na ang chemical breakdown. Sa prosesong ito, naglalabas ang bawang ng sulfur compounds na pwedeng magdulot ng irritation sa tiyan, kabag, at digestive discomfort. At kapag ito ay niluto, pwede itong mag-produce ng harmful byproducts na konektado sa oxidative stress, isa sa mga pangunahing sanhi ng inflammation, cancer, at dementia. Pero ang pinakamalaking problema, nawawala ang allicin. Ang allicin ang pangunahing compound sa bawang na nagbibigay ng antibacterial, antiviral, at anti-cancer properties. Kapag ang bawang ay na-expose sa lamig ng ref, nagiging inactive ang enzymes nito. Ibig sabihin, kahit mukhang fresh pa ang bawang, wala na itong parehong lakas na protektahan ang katawan mo. Minsan mapapansin mo rin, ang bawang na galing sa ref ay mas mapait o mas matapang ang lasa. Iyan ay senyales na nagbabago na ang chemical composition nito. At hindi pa dyan nagtatapos. Dahil sa moisture sa ref, ang bawang ay pwedeng pamahayan ng bakterya tulad ng Clostridium botulinum, ang bakterya na nagdudulot ng botulism, isang seryosong sakit na umaatake sa nervous system. At ang pinakadelikado, kahit mukhang okay ang bawang, pwede pa rin itong may invisible toxins. Para sa mga nakatatanda, mas mataas ang risk dahil mas mahina na ang immune system. Kaya ano ang tamang paraan? Simple lang. Ang bawang ay dapat nakastore sa tuyo, may maayos na airflow, hindi sealed. Ilagay ito sa open bowl, basket, o hanging container. Iwasan ang plastic bags o sealed containers na nagtatrap ng moisture. Kung napilitan ka ng magbalat o maghiwa ng bawang, ilagay sa glass container. Lagyan ng kaunting olive oil at gamitin agad sa loob ng ilang araw. Tandaan mo ito, ang tunay na lakas ng bawang ay nasa kanyang natural state. Kapag nilagay mo ito sa maling environment, unti-unti mong tinatanggal ang kanyang kakayahang protektahan ang katawan mo. Kaya ituring mo ang bawang bilang isang natural na gamot at tulad ng gamot, kailangan itong alagaan sa tamang paraan. Dahil minsan, ang simpleng paglalagay nito sa tamang lugar ay sapat na para mapanatili ang kalusugan mo araw-araw. Number 5. Tinapay. Pinaka-common na mali. Panghuli, ito ang pagkain na halos lahat ng bahay sa Pilipinas ay nagkakamali. Tinapay.
Madalas kapag may sobra tayong tinapay, ang automatic na ginagawa natin ay ilagay ito sa ref para hindi agad masira. Mukhang praktikal, di ba? Pero ayon sa food science experts, ito ay isa sa pinakamaling paraan ng pag-store ng tinapay. Kapag ang tinapay ay nilagay sa refrigerator, bumibilis ang proseso na tinatawag na starch retrogradation. Sa madaling salita, ang starch sa tinapay ay nagre-recrystallize, kaya ito ay tumitigas, natutuyo, at nawawala ang natural na lambot at nutrients. Pero hindi lang ito tungkol sa texture, mas malala ang nangyayari sa loob. Kapag ang tinapay ay nasa malamig at may moisture na environment, nagsisimula itong mag-sweat sa loob ng packaging. At ang moisture na ito ay nagiging perfect breeding ground para sa molds tulad ng Aspergillus, Penicillium. Ang mga molds na ito ay naglalabas ng mycotoxins, mga toxins na hindi mo makikita pero pwedeng magdulot ng cancer, liver damage, at brain inflammation. Para sa mga seniors, ito ay mas delikado dahil konektado rin ito sa memory loss at cognitive decline. Maraming tao ang naniniwala na okay lang kainin ang tinapay basta tanggalin ang may amag. Mali. Kahit tanggalin mo ang visible mold, ang toxins ay kumalat na sa buong tinapay. Ibig sabihin, bawat slice ay pwedeng may dala ng harmful compounds. Bukod pa dito, ang paglalagay ng tinapay sa ref ay nagpapahirap din sa digestion. Kapag tumigas ang starch molecules, mas nahihirapan ang katawan mo na tunawin ito. Ang resulta, bloating, panghihina, unstable blood sugar. Lalo na kung ikaw ay may diabetes o heart condition, pwede nitong palalain ang inflammation sa katawan. Kaya ano ang tamang paraan? Simple lang din. Para sa short term, ilagay sa room temperature. Gumamit ng paper bag o bread box. Iwasan ang plastic na nagtatrap ng moisture. At kung marami kang tinapay, huwag ref, freezer ang gamitin mo. Sa freezer, napipigilan ang mold. Napapanatili ang freshness. Hindi nasisira ang structure ng tinapay. Kapag kakainin mo na, i-toast o painitin lang. Mas safe pa ito kaysa sa galing sa ref. Isa pang paalala, mas piliin ang whole grain sourdough dahil mas mataas ang fiber at mas mabuti sa digestion at brain health. Sa huli, tandaan mo ito. Ang tinapay ay bahagi na ng ating pang-araw-araw na buhay. Pero ang simpleng maling pag-store nito ay pwedeng magdulot ng unti-unting panganib sa katawan. Kaya kung gusto mong protektahan ang iyong kalusugan, simulan mo sa simpleng habit na ito. Ilayo ang tinapay sa ref. Dahil minsan, ang akala nating nakakatulong ay siya palang tahimik na sumisira sa atin. Bago tayo matapos, balikan natin ang 5 pagkain na madalas nating nilalagay sa ref, pero hindi pala dapat. Patatas, sibuyas, kamatis, bawang, tinapay. 5 lang sila, simpleng pagkain, araw-araw nating ginagamit. Pero sa maling pag-store, nagiging tahimik silang panganib sa ating katawan. Tandaan mo ito, hindi lahat ng malamig ay ligtas. Minsan, ang iniisip nating mas safe ay siya palang unti-unting sumisira sa kalusugan natin. Hindi agad pero paunti-unti, araw-araw. At dito pumapasok ang isang mahalagang katotohanan. Ang sakit ay hindi biglaan. Hindi ka basta na lang magkakaroon ng problema sa puso, utak o katawan sa isang araw. Ito ay bunga ng maliliit na desisyon na paulit-ulit mong ginagawa. Paano ka kumain? Paano ka magluto? At oo, kahit paano mo i-store ang pagkain mo. Pero ang magandang balita, kaya mong baguhin yan simula ngayon. Hindi mo kailangan ng mamahaling gamot. Hindi mo kailangan ng komplikadong diet. Kailangan mo lang ayusin ang simpleng habits mo sa araw-araw. Isipin mo ito, kung ang maling paglalagay ng pagkain sa ref ay pwedeng magdulot ng problema sa katawan mo, ang tamang paglalagay naman nito ay pwedeng magbigay ng proteksyon. Sa simpleng pag-iwas sa mga maling storage na ito, pwede mong maranasan ang mas malinaw na pag-iisip, mas maayos na digestion, mas stable na energy sa buong araw. At para sa mga nakakatanda, ito ay napakahalaga. Dahil ang goal natin ay hindi lang humaba ang buhay, kundi maging malusog, malinaw ang isip at may lakas sa bawat araw.
Kaya tandaan mo, simple habits is long life. Hindi ito komplikado. Hindi ito mahirap. Minsan ang pinakamalaking pagbabago sa kalusugan ay nagsisimula sa pinakasimpleng bagay, tulad ng paglalagay ng pagkain sa tamang lugar. Ngayon gusto kitang marinig. Tanong ko sa'yo, alin sa limang ito ang nilalagay mo sa ref ngayon? Patatas, sibuyas, kamatis, bawang o tinapay? I-comment mo sa baba. Babasahin ko ang mga sagot ninyo at gusto kong malaman kung alin ang babaguhin mo simula ngayon. At kung may natutunan ka sa video na ito, like the video, subscribe at i-on ang bell para sa mas marami pang health tips at practical na kaalaman. At huwag mong kalimutan, alagaan mo ang katawan mo. Araw-araw, kahit sa simpleng paraan. Dahil ang kalusugan mo, nagsisimula sa maliliit na desisyon na ginagawa mo ngayon.